Masayang nanginginain mag-isa ang malaking unggoy sa gitna ng parang walang kung ano. Ano bigla na lamang siyang binaril ng isang mangangaso biglang, "Oh, sapol kaawa, awang unggoy." May dalawang hayop ng hahanting ng malinis na damo sa sobrang daming damo ni isa, wala silang mapili. Dahil araw-araw na nila yon kinakain, mapili sila para silang statwa na stroke sa daan. Malakas ang pakiramdam nila, alam nila na may panganib. Di sila makapali, iniisip ng dalawa, na baka may malalaking predator sa paligid nila. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ay isa sa kanila ang may mitya na ang buhay ng bilang tinamaan ng bala. Ang isa sa dalawa bagsak, iniwan siya ng kasama niya, tumakbo papalayo. Grabe, sobrang layo pala ng pinagpwestuhan ng dalawang hayop. Nagsimula na naman ang araw ng pangangaso sa kabilang bundok ay may 5 hayop ang naging inain ng dami, hindi walang mapaglagyan ng saya ang 5 hayop dahil minsan lang silang magpiknik ng magtotropa. Isa sa 5 ay napatingin na para bang may sinyalis ng paputok na pikulo. Hindi nagtagal, sumabog ang ulo ng hayop na tinaman ng bala. Kawawa, walang awa, sayang, kung hindi kukunin malayo pa naman. May isang unggoy ang pinakawalan sa playground. Nag-usap-usap ang mga mangangaso kung bakit kumakain ng damo ang unggoy imbis na prutas na bad trip ang mangangaso at binigyan ng tanso ang malaking unggoy. Ayan, parang nakatulog sa takot, tulog-tulog. May namataan na naman ang mangangaso na hindi pangkaraniwang hayop, sa kaingin ito daw ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pananim, matagal nang namiminsala. O napagbintangan lamang, wala nang magagawa ang hayop na ito, ang napagbuntungan ng sisi, isang bala ang pinakawalan sa katawan ng hindi pangkaraniwan na hayop sa kaingin. Ang bigalang pumanaw, napansin ng mga ngaso na may kasamahan pa pala ito. Pamilya pala sila, nagtaka ang asawa, tumakbo, huminto-huminto at nagtataka. Walang pa siya ay hinatulan na din ng mga ngaso ang asawa ng unang pumanaw.